yung aggressive push ng kunwari national candidate for ng isang national figure for a senatorial candidate, meron pa bang value yon or kung meron man, gaano kalaki yung value na yon at this stage in the campaign? Example, Sara Duterte, Mm. 'di ba? Kunwari Mhm. Mhm. talagang dumiin siya ron sa mga kandidato niya. Oo. Tapos talagang nangampanya siya. So, meron bang difference yun for senatorial candidate? And number two, yung pagkampanya niya laban dun sa mga kongresista na nagtatanong sa kanyang confidential fund at bumoto for Mhm. her impeachment, meron bang value o impact yung ganong kampanya niya negatively against such candidates? Ang sagot diyan depende sa estado nung kandidatong nininega, 'di ba? Kasi kung Mm. yung kandidato, 80 sa survey, ang kalaban 20, saka ng wala na yun. Magkakaroon ng effect pero hindi na enough para matalo. To offset. Um, 'Di ba? Mm. Kasi yung mga 80, usual yan sa lokal ha, yung mga ganyang numbers. So, pero magma-matter, katulad nung ginagawa ni VP Sara, magma-matter yan kung dikit. Mm. Yung kung meron kang pag-uusapan na 10-15% na difference, it can help also. So again, depending on the standing of the candidate on na ginagawa ng ganyan. Eh, kung presidente naman, kunwari si BBM, although, correct me if I'm wrong, no? Parang hindi ko pa siya nadidinig na dumidiin sa kanya mga kandidato in the past couple of days. Pero I suppose gagawin niya yan, di ba? As we get closer to election day. Gaano ka-importante yung mga huling pagdiin ng Pangulo sa kanyang mga kandidato? Very important yung huling pagdiin, but it's not the diin that we expect. Hindi yan public, 'di ba? Hindi yan speech, hindi yan taas kamay. Hindi yan babanggitin kita 10 times in my speech. Hindi yung ganong diin ang importante kapag pangulo ang nagbabak sa iyo. Ang Mm. pinakadiin na importante is yung tawag doon sa mga leaders at sabihin, dadali natin si Isguera, make it happen. 'Di ba? Hindi yan, Mm. it doesn't, the diin in the last stretch, wala yan. Kasi syempre, matagal mo ng kandidato yan, di ba? Presumably, matagal mo ng sinasabi, ini-endorso sa entablado. Pero kapag Pangulo ang backer mo, it's the calls that are made on your behalf that matter. Nangyayari ba yung kunwari, kunwari lang again hypothetical, ako yung Pangulo. Siyempre publicly sabihin ko, vote straight. Pero kunwari iniisip ko, ayoko namang mukhang hudas tong ibang nasa lineup ko eh. Hindi ko naman maaasahan yan. Again, hypothetical to, no? Mm-mm. Nangyayari ba yung parang pinoprofile yung bawat membro ng kanyang slate at sa pag cascade ng mensahe sa baba, sinasabi niya, basta itong anim kunwari, dapat ito, by hook or by crook manalo. Itong si pwede na. Ito, laglag mo talaga yan. Kumbaga meron bang ganong differentiation among candidates coming from the Yes, top? of course. Of course, of course. I mean, the president can do whatever he wants in private, 'di ba? Wag lang merong magkalabasan diyan, magkabukingan. Pero most of them naman hold these conversations. I mean, hindi naman nila pinag-uusapan out in public 'yan eh. Pero oo, nangyayari 'yan. Minsan ang instructions ay 5, 'di ba? Minsan 8. Yung Mm. iba, bahala ka na. Nabanggit nyo na yung black ops, no? Ano ba usually yung mga Mm. examples ng black ops na karaniwang the usual types of black operations that candidates resort to at this stage of the campaign? Ang sagot is, oo, marami. Minsan, merong Example, mga nagpapalit ng sample ballot. nagpapalit? Alam mo, oo, nagpapalit. Sasabihin, oh, ito yung sample ballot ni Mayor Esguera. Ganyan. Mm. Pero yung pala, yun, tao nung kabila yun. So, you can fool people that way. Pero nangyayari pa rin. O, syempre, hindi na malaki yung scale niyan, di ba? Pero yung iba, kinakausap din na kung hindi nila ma-convert ang isang botante sa lokal, sasabihin nila, "Huwag ka ng bumoto. Huwag ka na lang bumoto. 'Di ba, stay Mm. home. 'Di ba? O ito, bigyan kitang 2,000 mag-outing kayo."
or kaya mag-inuman kayo. May mga ganon. Very retail yung yung ways to Yung get ano, people to not vote. yung pagpapakalat ng tsismis, effective ba yan? Kunwari, 12 days to go na lang, no? Kunwari, pakalat ko, manyak yan. I don't know. Sorry, mali example ko. Kasi usually, binoboto pa rin miski manyak eh. Hindi siya Oo, exactly hindi black effective ops. yun. Hindi yun bad thing minsan. Ang Nakita bad na thing natin yata, yun. ang bad thing yata, oy, mabait yan, huwag mo iboto yan. Yun yata ang ano. Hindi, example, Oo. ano ba? Ano bang black ops na example? Example nga, wala akong masyadong maisip na black ops ngayon eh. Ito, kunwari, Magaling mag-isip niyan, si Alan oo. Herman. Kunwari, magpalabas ka ng peking medical certificate na nakalagay doon. May taning na yung buhay ng kalaban ko. Pag binoto niyo yan, sayang ang boto niyo kasi mamamatay na yan. Kunwari, pinakalat niya. O kaya, pag ito binoto niyo, i-demolish yung yung mga bahay ninyo. 'Di ba? Uso yan sa local no? Oo, uso yan. Marami yang ganyan. Pa rin, Effective pa ba yan? meron sa lokal. Meron pa rin yan. I mean, there are still many ways. Kasi syempre sa national, mahirap yan gawin in the sense na, kasi gagamitin mo ang media. 'Di ba? Gagamitin mo ang social media. Kasi sa lokal, pwede talagang bulong brigade lang yan. Kakayanin. So yes, nangyayari pa rin yan. Meron pa yung mga nababalitaan ko ngayon is yung pumipitik sa ayuda. 'Di ba? Na halimbawa, yung ayuda is 5,000, sasabihin, "Uy, nakarating lang sa akin 500." Yan. Maraming Ito mga na. nag-iikot na ganyan. Ito na, may May example example na na ba siya. si Ginoong Herman? Wala siyang alam dito eh. Fake COMELEC circular, disqualified ang kandidato. Nagamit mo na ba Dugtungan yan? ko. Nagamit mo na ba yan, Alan, before? Hindi, ano lang yung academic discussion. Okay, go ahead. Laglaga na to. Hindi, Meron din yung nagtatanong lang ako. fake endorsement. Meron din na inendorso nitong religious group na to. Ako yon, hindi siya. Merong mga ganon. Merong mga naglalabas ng pastoral letter from the Oo nga, no? CBCP. Lalong, hindi, usually kasi yung mga endorsement naman ng mga Catholic Church, na wala namang in-endorse, no? Pero kunwari, gamitin mo siya pang black ops, hindi effective eh. Hindi naman masunurin ng mga Katoliko. Hindi naman tayo black voters eh. Diba? Well, meron, pero may mga grupong black voters na while disputable ang effectivity sa national, merong mga panahon sa local na nagmamatter. Again, yung paggitgitan kayo, or medyo maliit yung gap or nagpapalit-palit kayo ng lead, or tatlo kayo, let's say, tatlo kayo in the race, tightly contested, meron talagang merong mga panahong nagmamatter yung mga ganyang endorsement sa mga ganyang grupo. Sa national, kunwari ito senador, no? Ano ba usual na mga black ops na ginagamit dyan? Kunwari gusto mong yariin yung kalaban mo based on the surveys na sa final slots. Ano ba yung mga usual na nasa arsenal ng black ops? Tanong natin si Alan Herman. Masyado? Tanong natin. Baka magbigay ng example. Hindi kasi naalala ko yan dati, 'di ba? Yung kandidato niyo before noong 2010, 'di ba? Si then candidate Noynoy Aquino. 'Di ba nagkaroon ng black ops sa kanya yung tawag dito? Naglabas ng isang psychiatric report or psychological. Oo. Yes. Pero At medyo nagamit ang mainstream media ron, ha? Yes. Nagamit, ha? Totoo yan. Na medyo maraming bumili nung storyang yun. I heard nilako yan eh. Tapos may kumagat. Di ba? Yes. Correct. So, pero medyo maaga pa yun. Hindi yun last 2 weeks. Kasi, minsan hindi pala minsan, things take time to reach people. Lalo on a national scale. So, hindi naman yan, kasi iba ang attention span natin sa politika, iba ang attention span natin sa showbiz. Ngayon, mas mabilis yung sa showbiz. 'Di ba? Pag may naghiwalay, merong scandal, may affair na showbiz related, sisiguraduhin ko sa'yo, 90% ng mga taong nasa social media, yun ang pinag-uusapan. Pero hindi kami ganun, hindi ba?
Sino ba Hindi yung nga ako familiar dun sa hiwalayan ni Kylene Alcantara tsaka ni Kobe Paras, eh. Hindi ko nga alam na nagsalita yung nanay ni Kobe, eh. Tapos pinagtanggol hindi naman si mo Kylene na alam? kaibigan niya. Oo, pero anong sinabi nung pagtatanggol kay Kobe Paras? Bilang Di mo ina, alam? Bilang ina, anong sinabi niya? mahaba, eh. Ayaw kong aminin na pinanood ko. So, yun. So, talagang mas mabilis ang attention span natin sa tsismis, sa showbiz. Pero pag sa politika, somebody was telling me, nung naaresto, 'di ba, si yung favorite mong dating pangulo, Hmm. kung 10 million ang conversations noon, aggregate 'no, sa social media, parang 2 million conversations yung devoted to that. Yung 8 Hmm. million dedma.